Pinalaki siya bilang sakripisyo sa isang masamang dragon, ngunit sa huli ay naamon niya ito at sinubukang talunin ang Demon Lord. Si Ria Iko ay isang batang babae na may malungkot na buhay dahil namatay ang kanyang mga magulang sa isang malupit na kapalaran noong siya ay napakabata pa. Mula noon, inalagaan siya ng mga taga-nayon, ngunit may iba silang intensyon dahil gusto nilang isakripisyo siya sa isang dragon na nakatira sa mga kuweba upang matalo nila ang Demon Lord. Isang araw, pumunta siya sa isang kuweba at nanalangin sa dakilang masamang dragon para sa tulong dahil nagkakagulo ang Demon Lord sa lugar. Bilang kapalit, nag-alok siyang isakripisyo ang kanyang buhay, ngunit hindi inaasahan ang dragon. Tinanggihan nito ang kanyang handog at ipinahayag na ito ay isang herbivore kaya hindi nito siya kayang kainin. Hindi naintindihan ni Ria Iko at nagsimulang magduda sa kalidad ng kanyang karne at hiniling sa dragon na magkaroon ng taste test. Tumanggi ang dragon na kumain at inuulit-ulit na hindi ito masama o carnivoro, itinuturo ang isang palumpong ng halaman, sinasabing iyon ang kinakain nito. Nang tumayo siya at umalis, akala ng dragon ay nakatakas siya rito, ngunit sa halip ay gumawa siya ng higaan mula sa mga dahon at humiga rito. Nagulat ang dragon sa kanyang katangahan at nagtataka kung paano ito nagkaroon ng ganitong reputasyon ng kadakilaan. Mahigit 5,000 taon na siya pero napakaduwag pa rin niya, madaling matakot kahit sa kuneho. Bumantong hininga siya at hiniling sa dalaga na bumangon. Sinabi niya sa kanya na wala siyang maitutulong at ang tanging espesyal sa kanya ay ang kanyang edad, at hiniling niya sa dalaga na bumalik sa kanyang mga magulang. Ito ang nagiging dahilan ng kanyang kalungkutan at inihayag niya na siya ay isang ulila, na ipinadala ng mga taga-nayon bilang handog sa kanya. Pagkatapos ay kumuha siya ng kutsilyo mula sa kanyang manggas at sinabi sa kanya na kung hindi niya kakainin ang kanyang laman, iaalok niya ang kanyang kaluluwa sa halip. Nagsimulang magpanik ang dragon at sinabi sa kanya na itabi ang kutsilyo, sinasabing hindi niya kayang harapin ang katawan nito. Muli niyang hindi naintindihan ito at nag-alok na hukayin ang sarili niyang libingan. Pinagmamasdan niya ito at nararamdaman na may bakas ng mahika sa loob niya. At kung hindi siya nakatakdang maging sakripisyo, sana ay naging dakilang salamangkero siya. Muli siyang nagsimulang bumigkas tungkol sa kamatayan, at nagsimulang maglakad-lakad ang lalaki, nalilito kung ano ang gagawin sa hanggal na batang ito. Sinusubukan niyang linlanggan siya sa pagsasabing kinain na nito ang kanyang kaluluwa at pinapabalik siya sa bahay. Habang ipinapaliwanag niya ang sitwasyon sa mga taga-nayon, nagulat siya na kinain niya ang kanyang kaluluwa nang hindi siya pinapatay at nagpa siya na kailangan niyang maging disipulo ng dragon. Sawa na ang dragon sa kanyang kalokohan kaya hiniling niya itong sumakay sa kanyang likod upang maihatid siya sa kanyang nayon. Habang naglalakad sila papunta sa nayon kasama si Ria Iko sa likod niya, hiniling ng dragon na sana hindi natakot ang mga hayop sa kanya at sana mainit na pagtanggap ang ibigay ng mga taga-nayon. Gayunpaman, pagdating nila, natakot ang lahat na makita sila at handa ang kanilang mga armas. Naisip ng dragon sa sarili na dapat siyang mukhang nakakatakot at tinanong niya ang isang matandang lalaki na naghanda kay Ria Iko bilang kanyang sakripisyo. Nag-alala ang mga taga-nayon na hindi nagustuhan ng dragon ang sakripisyo, ngunit sinabi niya sa kanila na buhay pa rin ang batang babae at nilamon niya ang kaluluwa nito. Binalaan niya ang mga taga-nayon na huwag magdala ng anumang ibang sakripisyo, dahil hindi niya nais na madungisan ang kanyang panlasa. Sumang-ayon ang mga taga-nayon, takot, at naisip niya ang pagiging malungkot nito dahil siya ay isang ulila. Binaba niya ito sa lupa at sinabihan sila na huwag siyang saktan at tretuhin ng maayos. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na mas pag-iisipan niya ang pagtalo sa demonyo, ngunit sa katotohanan ay plano lang niyang bumalik sa kanyang lungga at magtago doon ng ilang siglo hanggang sa makalimutan ng lahat ang kanyang pangako. Sa sandaling iyon, may isang maliit na batang lalaki na naghagis ng bato sa dragon, sinisisi ito sa paglamon sa kaluluwa ni Ria Iko, at malapit na itong umiyak sa sakit ngunit naalaala niyang magkunwaring mabangis. Sa kabutihang palad, pinigilan ng mga taga-nayon ang bata at sila na mismo ang humingi ng paumanhin para sa kanya. Lumapit si Ria Iko sa bata at sinabing siya na ang disipulo ng dragon at hindi niya dapat abalahin ang kanyang amo, kung hindi ay tatapusin niya ang buhay nito. Nagulat ang dragon na napakalakas ng kanyang sinasabi, pero iginigiit niyang siya ang magiging tagapigil sa sinumang makakasakit sa kanya. Nagmakaawa ang batang lalaki sa dragon na ibalik ang kaluluwa nito, sinasabing siya ang dapat maging sakripisyo.
Isa sa mga taga-nayon ang humiling sa kanya na tumahimik at nagbulalas na siya ang tagapagmana ng nayon at si Rieko ay kapalit lamang. Nakatitig lang ang dragon sa buong pangyayaring ito na nagugulat, habang patuloy na umiiyak ang bata dahil sa pagkakasala na si Rieko ang ginawang sakripisyo imbes na siya. Aalis na sana ang dragon, alam niyang paprotektahan siya ng bata, nang may isang lalaking nagpatunog ng alarma na nagsasabing papalapit ang mga halimaw sa kanilang nayon. Pumasok sa nayon ang isang grupo ng mga lobo, at kilala sila bilang Dark Wolves dahil kaya nilang kopyahin ang kanilang sarili mula sa kanilang mga anino. Takot na takot ang dragon pero hinihikayat siya ng mga taga-nayon na tapusin ang mga lobo, sinasabing madali lang naman iyon para sa kanya. Sinusubukan niyang magmukhang mabangis at humahakbang pasulong, binabalaan ang mga lobo. Gayunpaman, ipinakita lang nila ang kanilang mga pangil at dahan-daang lumapit sa kanya. Sa sandaling iyon, sumakay si Rieko sa likod niya at binunot ang kanyang kutsilyo, handang turuan ng leksyon ang mga lobo. Umiikot ang mahika sa paligid niya habang nagiging desidido siya, at isang lobo ang sumugod sa kanya. Tinapos na lang niya ito gamit ang kanyang kutsilyo at ipinahayag na hindi dapat abalahin ng dragon ang mga mababang nilalang na tulad nito, sa halip ay hayaan na lang niya ang bahala sa kanila. Pagkatapos ay pupuntahan niya ang mga lobo para tapusin, habang ang dragon ay nakatingin kay Dumbstruck na napakaraming mahika ang nasa loob niya, isang bagay na kakaunti lang ang nakita niya sa kanyang 5,000 taong buhay. Tumalon siya sa hangin at sa isang hampas lang ay natapos ang natitirang mga lobo at nag-iwan ng malaking bitek sa lupa. Pagkatapos ay lumingon siya at nagpasalamat sa dragon sa paghiram ng kapangyarihan ito, na parang may ginawa ito. Nakatayo lang siya doon, labis na nagulat para sagutin siya, at ipinagdiriwang ng mga taga-nayon ang kanilang tagumpay. Ilang sandali pagkatapos, pumunta ang dragon upang tanungin ang isang matandang lalaki tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak. Humihingi ng paumanhin ang matandang lalaki sa halip na ang kanyang anak dahil sa hindi pagdalo, ngunit sinabi ng dragon sa kanya na hindi niya sasaktan ang kanyang anak at gusto lang makipag-usap. Ito ang batang nag-aalala sa kaluluwa ni Rieko, at alam niyang kung kasama niya ito, magiging ligtas ito, kaya nagpasya siyang sabihin sa batang lalaki ang buong katotohanan, umaasang maiintindihan at mapoprotektahan niya ito. Pero halatang hindi siya naniniwala kahit isa sa sinabi ng dragon, lalo na sa katotohanang gumamit ng mahika si Rieko. Pagkatapos ay pinagalitan niya ang dragon dahil sa pagsisinungaling at pagpapasa ng responsibilidad sa kanya, sa halip na labanan ang hari ng mga demonyo. Kinuha ni Rieko ang kanyang kutsilyo at nagbanta na tatapusin ang buhay nito dahil sa pagiging bastos sa dragon. Sinabi niya sa kanyang huwag maging padalos-dalos at tinanong kung malapit siya sa batang iyon noon. Itinanggi niya, sinasabing siya ang nagtangkang paalisin siya sa nayon, at binigyan pa siya ng damit. Kahit gaano pa siya bumalik sa nayon, siya ang tatanggap ng parusa. Ito ay mali niyang pagkaunawa na sinusubukan niyang agawin ang kanyang posisyon bilang sakripisyo, at muli niyang tinakot ang mukha nito gamit ang kanyang kutsilyo, ngunit ang ginawa lang nito ay ang pag-aalaga sa kanya. Napakalungkot ng sitwasyon kaya kahit ang dragon ay nakaramdam ng kaunting awa para sa maliit na bata. Pagkatapos ay humarap sa kanya si Rieko at sinabing nag-aaksaya sila ng oras at dapat nang makarating sa pugad ng demonyo sa lalong madaling panahon. Sinabi sa kanya ng maliit na batang lalaki na huwag magpadala sa mga pakana ng dragon at nangakong ililigtas siya sa hinaharap. Hindi makapaniwala ang dragon sa nangyayari, parang siya pa ang masama at siya pa ang nagkidnap kay Rieko. Siya, gayunpaman, ay walang pakialam sa damdamin ng bata at sinasabi sa dragon na dapat nilang salakayin ang bahay nito bago umalis sa nayon. Nagulat ang dragon sa kanyang deklarasyon, ngunit ninakaw lang niya ang mga damit na ginawa nito para sa kanya at sinuot ito. Ito ang nagpasaya sa batang lalaki at sinabi niya sa dalaga na ang mga damit ay binasbasa ng isang uri ng mahika na dapat magpanatili sa kanyang kaligtasan mula sa dragon. Sa katotohanan, ang dragon ang kailangang protektahan mula sa kanya, hindi ang kabaliktaran. Pagkatapos ay sumakay siya sa likod ng dragon at sinabi sa bata na aalis na siya upang talunin ang hari ng mga demonyo sa tulong ng dragon. Pagkatapos ay hinimok niya ang dragon na lumipad, sinasabi ang ilang walang katuturang bagay tungkol sa kung paano ang buong buwan ay kapag nasa buong lakas ito. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi niya sa kanya at sinabi niya na hindi naman talaga siya makalipad,
pero nagbago ang lahat nang lumabas ang mahika mula sa kanya at binuhat sila sa hangin. Hindi makapaniwala ang dragon na lumilipad sila at sumisigaw para sa kanyang buhay. Gayunpaman, kalmado siyang nakaupo sa likod nito at lumilipad patungo sa pugad ng hari ng demonyo, at mukhang ang tunay na sakripisyo ay ang dragon at hindi si Rieko. Sinusubukan ng dragon na imungkahi na huwag nilang atakehin kaagad ang hari ng mga demonyo, dahil kailangan niyang ma-update sa nangyari sa 5,000 taong pagkawala niya. Sinabi niya sa kanya na dalhin siya sa isang bayan kung saan makakahanap sila ng mga mandirigma upang bumuo ng hukbo laban sa hari ng mga demonyo. Naniniwala siya sa kanya at pumayag na dalhin sila doon. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mahika at naglabas ng mga bituin mula sa kanyang mga mata habang naghahanap ng bayan na angkop sa kanilang layunin. Mabilis niyang nakita ang isang bayan sa malapit at nagpasya na doon sila. Pagkatapos ay pinag-uusapan niya ang hindi patas na presyo ng merkado sa bayan, ang pagbuo ng mga tao ng sarili nilang mga samahan, at iba pa, na para bang may pakialam ang dragon sa alinman sa mga ito. Habang papalapit sila sa bayan, napansin nila ang usok na tumataas mula rito. Habang itinuturo niya ang bayan, nagsimulang isipin ng dragon na ito ang pinakamagandang lugar para iwanan siya. Gayunpaman, lahat ng kanyang pag-asa ay nawala nang papalapit sila at makita niyang ang lugar ay parang impyerno, na may mga halimaw na umaatake sa mga tao. May ilang kakaibang itsurang nilalang na parang ibon ang umaatake sa isang lalaki at nang makita niya ang mga ito, nagkamali siya na ang dragon na rin ang dumating para umatake. Pagkatapos ay hiniling niya sa lahat na atakehin ng apoy ang dragon at habang papalapit ang kanilang mga atake, natakot ang dragon para sa kanyang buhay. Pero muling nakialam si Rieko at nagpadala ng ilang makapangyarihang mahika mula sa kanyang mga mata at tinapos ang mga pag-atake sa pamamagitan ng pag-redirect ng lahat ng mahika mula sa kanyang bibig. Tinitingnan ng mga tao ang dragon at nagkakamali na ito ang mahika, nagpasyang dapat ay kasing lakas ito ng Demon Lord. Tinawag ni Rieko na hanggal ang mga lalaki at sinabi sa kanila na hindi nais ng dragon na saktan ang sangkatauhan. Ang dragon, bagaman nagpapasalamat na siya ang nagligtas sa kanya, ay hindi maiwasang magalit sa kung paano siya nagkakalat ng balita na siya ay isang mabangis at masamang dragon, samantalang sa katotohanan ay isang mahiyain at kumakain ng halaman. Lumapit ang isang babaeng may mahabang pulang buhok at humingi ng paumanhin sa halip na ang kanyang mga tauhan dahil sa pagtatangkang atakehin sila. Siya si Leia, ang general ng lungsod, at humihingi siya ng tulong nila upang iligtas ang lungsod. Sa kauna-unahang pagkakataon, iniisip ng dragon na may pagkakataon siyang mapaniwala ang babaeng ito, ngunit muling winasak ni Rieko ang kanyang pag-asa at sinabing ang nasaksihan niya ngayon ay ang dulo lamang ng yelo ng walang hanggang kapangyarihan ng dragon. Sinabi ng babae sa kanya na kaya niyang isipin ang kapangyarihan ng dragon, dahil kahit na kamakailan lang siya naging disipulo nito ay napakalakas na niya. Tinanong ni Rieko kung paano niya nalaman ito, at sinabi niya sa kanya na bagaman napakalakas ng kanyang mahika, hindi siya gaanong mahusay sa pagkontrol. Hihilingin muli ni Leia ang kanilang tulong, at nagpa siya ang dragon na sumuko at sinabi kay Rieko na dapat silang tumulong. Itinuro ni Leia ang halimaw na ibon at sinabi na inaatake nila ang lungsod at ang kanilang mga buto ay lumalabas mula sa mga bangkay at nagiging mga halimaw na kalansay na kayang mag-regenerate. Napakarami nila, at sa ngayon ay nagagawa pa rin ng mga tao na mapanatili silang malayo sa pamamagitan lamang ng apoy. Pagkatapos ay humarap siya sa dragon at hiniling sa kanyang lipulin ang mga pangit na ibong ito tulad ng ginawa niya ilang sandali lang ang nakalipas. Siyempre, nagulat ang dragon at naisip niya ang tunay niyang ginawa. Pagkatapos ay bumaling siya kay Rieko at sinabi sa kanya na dapat niyang gawin ang trabahong ito dahil maaaring maging magandang pagsasanay ito para sa kanya. Pumayag siya at lumipad sa hangin habang lumalabas ang mga pakpak ng itim na mahika mula sa kanyang likod. Agad siyang nagsimulang umatake sa mga nilalang isa-isa, at naisip ng dragon sa sarili nito na mas nakakatakot siya kaysa anumang halimaw. Tinanong niya si Leia kung may pinuno na kumokontrol sa mga kalansay na ito at isiniwalat na libu-libong taon na ang nakalipas ay nakita niya ang hukbo ng hari ng demonyo na sinasakop ang mga tao gamit ang katulad na lansihin at dapat daw siyang maghanap ng halimaw na bungo, na maaaring nasa mataas na lugar na malayo rito. Inutusan ni Leia ang kanyang mga tauhan na hanapin ang halimaw na bungo na ito sa lahat ng matataas na lugar, at bumalik si Rieko sa kanya na sinasabing nilipol niya ang lahat ng halimaw na parang walang nangyari.
Sinabi niya sa kanya na ang susunod niyang misyon ay magpahinga, habang sina Leia at ang kanyang mga tauhan ay naghahanap sa halimaw na bungo. Masaya siyang sumusunod sa utos nito at nakatulog habang nakayakap sa dragon. Samantala, natagpuan ng mga tauhan ni Leia ang halimaw na bungo at iniisip ng dragon na malapit nang maging ligtas ang bayan na ito at malamang ay maiiwan niya si Rieko dito at babalik sa kanyang walang pakialam na buhay. Habang nagsisimulang umulan, nagkaroon ng bangungot si Rieko at pinrotektahan siya ng dragon mula sa ulan gamit ang buntot nito. Bumubulong siya sa pagtulog tungkol sa kanyang ama at nag-aalalang tumitingin sa kanya ang dragon. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanya si Leia at ang ilan sa kanyang mga tauhan at nagpasalamat sa pagtulong niya sa paglutas ng krisis na ito. Sinabi niya sa kanya na inaasahan niyang marahas at uhaw sa dugo ito, pero maayos naman ang pagtrato niya sa kanyang disipulo. Sinamantala ng dragon ang pagkakataong ito para humiling ng pabor sa kanya at tinanong kung maaari niyang iwan si Rieko sa bayang ito. Mabilis na nagiging depensibo si Leia at tinanong kung ano ang kanyang pinaplano. Itinanggi ito ng dragon at sinabi sa kanya na hindi si Rieko ang kanyang disipulo, ipinaliwanag na nilipol niya mag-isa ang lahat ng mga halimaw at sinabi kay Leia na kung mananatili si Rieko dito ay sasanihin siya at magiging isang dakilang salamangkero. Siyempre, hindi naniniwala si Leia sa sinabi niya, pero pumayag pa rin siyang patirahin si Rieko sa kanilang bayan. Tinanong niya ito kung bakit siya nagtataksil sa hari ng mga demonyo sa pamamagitan ng paglaban sa kanya. Sinabi niya sa kanya na hindi siya at isa lang siyang walang silbing vegan dragon, iyon lang. Sinabi niya sa kanya ang lahat ng nangyari hanggang ngayon at muli, walang naniniwala sa kanya. Sinisisi niya ito sa pagpapasa ng responsibilidad nito sa isang batang babae na tulad ni Rieko at sa pagtatangkang tumakas. Dagdag pa niyang katwiran na ang isang batang babae na katulad niya ay hindi maaaring gumamit ng napakaraming mahika, dahil ito ay labag sa batas ng kalikasan. Itinuro ng dragon si Rieko at sinabi kay Leia na siya ay isang banal na bata, ngunit tumanggo lamang siya, nahihirapang maniwala sa mahika ni Rieko, bagaman kahanga-hanga, hindi ito natural at sa makatuwid ay maaaring maging nakamamatay kahit sa kanya mismo. Naniniwala si Leia na kung ganoon ang kaso, ang mahika ni Rieko ay uubos sa sarili niya at gagawin siyang masamang dragon. Tinanong niya ulit ito kung bakit siya nagtataksil sa Demon Lord at kung bakit siya tila kinuha ang kanyang espada. Pagkatapos ay isinaksak niya ang kanyang espada sa lupa at ipinahayag ang sarili bilang tapat na mandirigma ng hari ng mga demonyo. Sinugod niya ito at ipinikit ng dragon ang kanyang mga mata, handang mamatay, ngunit hamarang si Rieko sa pagitan at pinigilan siya. Pagkatapos ay humihingi siya ng paumanhin sa kanya dahil sa pagtulog at nag-aalok na ibigay ang ulo ni Leia bilang regalo. Nagsimula silang mag-atakehan, at ngumisi si Leia sa ginawa ni Rieko, alam niyang kaunti lang ang karanasan nito. Pagkatapos ay lumitaw siya sa harap niya at sumugod. Pinigilan siya ni Rieko nang may kahirapan at sinabi ni Leia sa kanya na sumuko na, dahil ginamit na niya ang kanyang mahika kanina at sa makatuwid ay mahina na siya. Gayunpaman, nakatakas si Rieko sa kanyang pagkakahawak at buong determinasyong inatake siya. Patuloy siyang sumusugod sa kanya, pero madaling napipigilan ni Leia ang mga atake nito. Nakatayo roon ang dragon na nagulat na siya ang nananalo at natatakot para sa kanyang buhay. Napagtanto ng dragon na matatalo si Rieko, dahil mahuhulaan ni Leia ang kanyang mga galaw at mas malakas siya sa kanya sa labanan gamit ang espada. Nagpasya si Leia na maging agresibo, at nahihirapan si Rieko laban sa kanya. Pinipilit niya itong tumalon sa hangin, at napagtanto ng dragon na balak ni Leia na gamitin ang pagkakataong ito para gumanti. Tinamaan sa likod si Rieko at bumagsak sa lupa, sumisigaw. Nag-aalala ang dragon sa kanya at sinubukang gisingin siya, ngunit lumapit si Leia sa kanya at hinamon siyang makipaglaban. Sa isang atake lang, itinutusok niya ang kanyang espada sa katawan nito, at ito ay bumagsak sa lupa. Akala niya mamamatay siya at nagsimulang sumigaw, pero walang nangyari, at walang sugat. Sinabi niya sa kanya na espesyal ang kanyang espada dahil magdudulot ito ng sakit sa kanilang mga kalaban nang walang anumang sugat, at kaya naman mas matindi ang kanilang pagdurusa. Sinuntok niya ulit ito, at muling bumagsak sa lupa, nakararanas ng hindi kapani-pani walang sakit. Nagmakaawa siya sa kanya na gumamit ng normal na espada, pero tumanggi lang siya.
Biglang naalala ng dragon si Riaiko at nagtataka kung kumusta na siya matapos ang pag-atake ni Leo, pero nakahiga pa rin siya sa lupa na walang malay. Patuloy siyang pinahirapan ni Leo, at nagsimula siyang tumalon-talon sa sakit. Akala ng mga taga-bayan, naglalaro lang ang dragon kasama si Leo. Pagkaraan ng ilang sandali, tumigil siya sa pag-atake sa dragon at tinanggap na totoo ang sinasabi ng dragon tungkol sa pagiging mahina nito. Humihingi siya ng paumanhin sa pagiging magaspang niya sa kanya, sinasabing sinusubukan lang niya. Sinigawan niya ito dahil sa pagkuha nito ng pagsusulit sa sukdulan at pumunta siya para alagaan si Riaiko. Muling humihingi ng paumanhin si Leia at sinasabi sa kanya na ang espada ay hindi nagdudulot ng anumang pisikal na pinsala, kundi sakit lamang, kaya't dapat ay maging maayos na siya sa lalong madaling panahon. Tinanong siya ng mga dragon kung kasama siya ng hari ng mga demonyo, at winagayway niya ang kanyang kamay na sinasabing kasinungalingan din iyon, bahagi lang ng kanyang pagsubok. Bamantong hininga siya at binalaan siya nito na huwag tawagin ang sarili niya sa harap ng iba, kung hindi ay magkakaroon siya ng gantimpala para sa kanyang ulo. Tinanong niya ito kung may magagawa pa tungkol dito, at sinabi nitong wala, ngunit pagkatapos ay lumapit upang bamulong ng isang bagay sa kanyang tainga. Pagkatapos ay umalis siya, sinasabing sabihin niya kay Riaiko kapag nagising ito na ang laban ay panaginip lamang. Malapit nang magbukas ang bagong araw at sinabi ni Leo sa kanya na masyado siyang malaki, inilagay niya ang isang bar aisles na naglalaman ng ilang tubig na nagpapabata, ngunit mukhang putik ito kaysa anuman. Pagkatapos ay puwersahang binuksan niya ang bibig nito at isinubo ang buong bagay sa loob nito. Tumiit siya sa laki at nang magising si Riaiko sa umaga, sumigaw siya nang makita siya. Hinihiling niyang malaman kung bakit lumiliit ang laki nito, at nagbigay ito ng walang kwentang dahilan, sinasabing lumiliit siya para mas makita ang mga tao nang hindi kailangang tumingin pababa. Sa halip na pag-alitan siya dahil sa pagiging napakasinungaling, naniniwala siya sa lahat ng sinabi nito na parang tanga. Mamaya, umalis sila sa bayan, at sinabi niya sa kanya na ang laban sa pagitan ni Leo ay panaginip lang, at naniniwala rin siya doon. Sinabi niya sa kanya na kung talagang bastos si Leo sa kanya, siya na ang gag-antay para sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating sa bayan ang maliit na batang blonde at nagtanong kung nasaan si Riaiko at ang dragon, ngunit binigyan siya ng isang piraso ng kahoy ng isa sa mga kalalakihan ng bayan at pinagtrabaho. Biglang pumutok ang isang gusali sa malapit at malaking bloke ng semento ang malapit nang bumagsak sa blondie, pero dumating si Leia sa tamang oras para iligtas siya. Pinigilan niya ang pagbagsak ng semento sa kanya, sa pamamagitan lamang ng isang kamay, at nagsimulang manginig ito sa takot. Pagkatapos ay madali niyang tinanggal ang semento at binalaan siya na mag-ingat. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na suriin ang bayan kung may iba pang maluwag na bloke ng semento, at nagsimulang magtrabaho ang mga tauhan habang pinag-uusapan kung gaano siya kapangyarihan. Nang marinig ni Blondie na sinasabi nila na nakipaglaban siya ng pantay-pantay sa dragon, napaluhod siya at nagmakaawa sa kanya na tanggapin siya bilang disipulo, upang matalo niya ang dragon at mailigtas si Riaiko. Pinakiusapan niya itong bumangon at sinabi sa kanya na mahirap ang kanyang mga pagsasanay. Hindi nagtagal, pinagtrabaho niya ito at ginawa itong kanyang karwahe habang siya ay nasa loob. Kinuha niya ang letigo at inutusan siyang magmadali, ngunit bumagsak siya sa lupa dahil sa pagod. Kaya, binigyan siya nito ng pinakapangit na likido, tinawag itong gamot na magpapabalik ng kanyang lakas, at pinilit siyang inumin ang bagay na iyon. Samantala, dumadaan sina Riaiko at ang dragon sa isang nayon. Masayang naglalakad siya habang sinusubukang makasabay sa kanya ang lalaki, pagod na pagod para magpatuloy pa. Umupo siya at hiniling na magpahinga sila, ngunit muli na naman niyang hindi naintindihan ang sitwasyon at sinabi sa kanya na hindi na nila kailangang magpahinga para sa kanya. Sa sandaling iyon, may dumating na kuneho na kumakain ng damo at naalaala niya kung gaano siya kagutom. Muli na namang seryoso si Riaiko at nag-alok na gawing barbecue ang kunhong ito at marangyang hinugot ang kanyang espada. Sinabi niya sa kanya na hindi niya gusto ang kuneho, at tinanong niya kung mas gusto niyang patuloy na kainin ang kanyang kaluluwa. Naalala niya ang sinabi ni Leo tungkol sa pagtatago kay Riaiko sa kahinaan niya at nagsimulang umiyak dahil magugutom siya hanggat hindi niya maipapakita na siya mismo ay isang herbivore. Sa sandaling iyon, dumating ang tatlong nakakatakot na lalaki at nagkomento sa damit ni Riaiko.
Plano nilang nakawin ang kanyang damit at ibenta ang dragon sa mataas na presyo. Tinanong ni Rieko ang dragon kung dapat ba siyang mag-alaga sa kanila at sinabi nito sa kanyang maghintay, na kung aatake sila ngayon ay hindi siya makikipagkasundo sa sangkatauhan. Pinalilibutan siya ng mga lalaki, tinitingnan ang kanyang alahas at damit. Hiniling ng dragon sa kanila na lumayo, ngunit pinagtawanan lamang siya ng mga lalaki. Sinisigawan ni Rieko ang mga lalaking naghihintay sa utos ng dragon, habang patuloy silang tinutukso ng mga lalaki. Nagtatalo sila kung ano ang gagawin sa katawan ng dragon at kung saan ito ibebenta. Nagsimula silang mag-away, at hiniling ng dragon na sana'y kumakain na lang siya ng masasarap na halaman ngayon. Pinaghahampas ng pinuno ng mga lalaki ang dalawa niyang kasamahan at pinagsasabihan silang tumahimik. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na isama muna si Rieko hanggang sa makahanap sila ng angkop na bibili at lumapit sa kanya. Kinuyam niya ang kanyang kamao at sinabi ng dragon sa kanya na kaya niyang harapin ang mga lalaking ito, huwag lang maging labis. Agad niyang ginamit ang kanyang mahika at nagulat ang mga lalaki nang hawakan niya lang ang kanilang pinuno gamit ang daliri para ipadala itong lumipad ng milya-milya. Tumakbo ang dalawang lalaki, hindi nais maranasan ang parehong kapalaran. Pagkatapos, sabay-sabay silang naglakbay, dala ng mga lalaki ang kanilang pinuno. Habang nagpapatuloy sila, humingi ng paumanhin ang mga lalaki sa dragon dahil hindi nila napagtanto ang kapangyarihan nito at ni Rieko. Inutusan niya ang mga lalaki na dalhin sila sa kuweba kung saan sila nagtatago, at nang makarating sila sa pasukan ng kuweba, nagulat ang dragon sa itsura nito. Pero ang mga lalaking itinuro si Rusty Gates na sinasabing ito ang pasukan sa kuweba at ang kuwebang tinitingnan niya ngayon ay maaaring maganda pero napakasama. Tinawagan niya si Rieko at sinabihan itong dalhin ang mga bihag sa kuwebang iyon sa pinakamalapit na bayan at ibigay ang mga magnanakaw na ito sa mga gwardya ng lungsod. Mabilis na humingi ng paumanhin ang mga lalaki at nangakong hindi na muling magpapahirap kan inuman mula ngayon. Tinanong niya ang dragon kung sasama ito sa kanya, pero sinabi nito na siya ang dapat maghatid sa mga bihag at bahagi ito ng kanyang pagsasanay. Tinanggap niya ang misyon at sinabi sa kanya na babalik siya bukas. Habang umaalis siya kasama ang iba, bumantong hininga ang dragon sa ginhawa at tumalon sa tuwa dahil makakain na niya ng payapa ang kanyang mga halaman. Masayang naglalakad siya sa paligid ng kuweba, iniisip na makakahanap siya ng maraming halaman na kakainin, ngunit aksidenteng nahulog sa isang butas. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita lamang ang mga bangkay at kalansay ng isang higanteng hayop. Nagtatago siya sa takot at sinumpa ang kanyang swerte. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng ingay na tumatawag sa kanyang presensya at lumingon pabalik upang makita ang itim na usok na nagiging hugis. Nagsimula itong magsalita at umiyak ang dragon para sa tulong ni Rieko. Ang hamog ay nagiging parang tao na may balabal at nagpapahayag kung gaano ito kasaya na sa wakas ay nakakilala ng isang buhay na nilalang. Nilalapitan nito ang dragon na parang zombie at nagsimulang tumakbo ang dragon para sa kanyang mahalagang buhay bilang vegan. Habang tumatakbo siya, nag-a-activate ang mga booby trap at lumalabas ang mga metal spike mula sa lupa. Siya ay umatras sa medyas at inilagay ng nilalang ng hamog ang kamay nito sa kanya, humihiling na huwag tumakbo. Ipinipikit niya ang kanyang mga mata sa takot, ngunit binabalaan siya ng lalaking nasa ulap na mag-ingat dahil may mga bitag saan man at sinuri niya ang mga metal na tinak. Pinapatay niya ang mga bitag at bumabalik sa dragon, nag-aalok ng mansanas. Nalulula ang dragon sa damdamin at buong pasasalamat na tinanggap ang mansanas. Bago pa niya malaman, nagkakaroon na siya ng piging ng mga pagkaing vegan at busog na busog sa pagkain. Humihingi siya ng paumanhin sa lalaking may ulap sa mukha dahil inakala niyang masamang tao ito. Biglang tumangala ang lalaking nasa ulap at binigyan siya ng babala tungkol sa presensya ng isang tao sa itaas, ngunit sinabi ng dragon sa kanya na si Rieko iyon. Gayunpaman, sinabi ng lalaking nasa ulap na hindi ito tao at may mapanganib na nasa itaas. Wala lang pakialam ang dragon at patuloy na kumakain na parang sakam na baboy, sinasabing siguro'y bandido lang iyon. Ang lalaking may ulap sa paligid ay bumubulong tungkol sa pagkawala ng ilang kayamanan at walang bumibisita sa kanya pagkatapos noon. Tinanong ng dragon kung hindi ba siya pwedeng pumunta sa ibang lugar, at sinabi ng lalaking nasa ulap na hindi niya kaya. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang sining sa kuweba,
at napagtanto ng dragon na ang lalaking nasa ulap ay talagang Diyos ng pangangaso. Binabasa niya ang inskripsyon kung paano bumaba sa lupa ang Diyos ng pangangaso at tinuruan ang sangkatauhan na magsarili. Ngunit nang tuluyang naging bihasa ang mga tao sa pangangaso, nakalimutan na nila ang kanilang Diyos. Sinabi niya sa dragon na makakaalis lang siya sa kuwebang ito kapag tinuruan niya ang iba na mangaso. Nagsimula siyang umiyak, sinasabing gusto niyang umalis pero walang nangangailangan sa kanya. Naawa ang dragon sa Diyos at nahihiyang nagtanong kung maaari niya siyang turuan ng pangangaso, para makalabas siya sa lugar na ito. Agad siyang niyakap ng Diyos, sinasabing hinihintay niya lang na sabihin ng dragon iyon, at ngayon ay nagtataka siya kung siya ay pinaglaruan ng Diyos. Sa wakas ay nakalabas sila, at ang Diyos ay nagsimulang tumawa na parang baliw, sinasabing dapat na silang magsimulang matuto kaagad. Nagtataka ang dragon kung nagkamali siya sa pagkaawa sa Diyos at humihiling sa Diyos na ipagpaliban ang pagsasanay. Gayunpaman, nagiging seryoso ang Diyos at sinasabi sa kanya na ang pangangaso ay isang seryosong bagay at tuturuan niya siya sa loob ng 3 oras. Sinabi sa kanya ng dragon na siya ay isang walang silbing vegan at maraming tao ang sumubok magturo ng iba't ibang bagay ngunit lahat ay nabigo. Sinabi sa kanya ng Diyos na hindi niya kasalanan kundi ng kanyang mga dating amo. Pagkatapos ay naglabas siya ng letigo, desididong turuan ang dragon ng kaunting pangangaso. Sinasabi niya na ang kanilang unang aralin ay pisikal na pagsasanay at nagsisimula ng magkaroon ng masamang pakiramdam ang dragon tungkol dito. Inutusan siya ng Diyos na humiga at gumawa ng 200 sit-ups. Ang dragon ay bumagsak sa lupa at basta nalanggam ulong at umupo, at inuulit-ulit ang parehong bagay. Ang dragon ay nagbigay ng bagong kahulugan sa sit-ups at galit na galit ang Diyos sa kanya. Nagulat ang Diyos na hindi siya makahiga ng maayos, at nagreklamo ang dragon na dahil sa kanyang katawan. Nagulat ang Diyos na hindi epektibo ang kanyang paraan ng pagtuturo sa dragon at nagsimulang magsalita ng walang kontrol. Pagkatapos ay nagpasya siya na pupunta sila sa ikalawang aralin, ang balance training, na sinasabing mahalaga para sa tagumpay ng isang mangangaso. Inutusan niya ang dragon na tumawid sa isang makitid na tulay, na gawa sa iisang bato, at habang tumatapak ang dragon dito, dahan-daang nagsimulang pumutok ang tulay, na nag-alala sa dragon. Naging mahigpit ang Diyos at sinabihan siya na magpatuloy anuman ang mangyari. Nang subukan niyang tumawid sa tulay dahil takot siya sa letigo ng Diyos, nabali ang troso at nahulog siya sa ilalim, nasaktan ang kanyang likod. Lumapit sa kanya ang Diyos at nagtataka kung paano ito nangyari, dahil hindi pa naman bumagsak ang tulay na ito noon. Sinabi ng dragon sa kanya na dahil mas mabigat siya kaysa sa mga tao at inayos ng Diyos ang tulay gamit ang kanyang mahika, sinasabing susubukan nila muli, hanggang sa magtagumpay. Sinubukan ito ng dragon ng N beses, at sa bawat pagkakataon ay nasisiren niya ang tulay at nahuhulog sa ilalim, umiiyak para sa tulong ni Reiko. Samantala, ang bahay ni Reiko ay malalim sa loob ng kagubatan at sa palagay niya ay narinig niya ang dagandong ng dragon. Nagtapos siya na ang dakilang aura ng dragon ay nakarating lamang hanggang dito at sumakay sa karwahe kasama ang mga bihag, at ang mga bandidong humihila nito. Samantala, tinuturuan ng Diyos ang dragon ng pagpana, at nabigo rin siya doon. Susunod, sinubukan nilang hilahin pataas at muli, lubhang nabigo ang dragon. Sinubukan nilang gumawa ng mga bitag, magsanay sa pakikipaglaban, at bigo siya sa lahat ng iyon gaya ng inaasahan, na nagdulot ng paghiyaw ng Diyos sa pagkabigo. Sinabi niya sa dragon na gagamitin niya ang kanyang trump card. Pagkatapos ay ipinapakita niya na ito ay para maiwasan ng dragon ang mga balakid. Mas mataas na inilagay ng Diyos ang mga lubid dahil sa laki ng dragon at ikinabot ang pampasabog na aandar kapag nadikit. Ang dragon ay sumilong sa ilalim ng balakid, dahil wala na siyang ibang pagpipilian, nang mabilis na tumibok ang kanyang puso. Nawala na ang epekto ng potion ng pagbabalik buhay, at dahan-dahan siyang nagsisimulang lumaki sa kanyang tunay na sukat, nakikipag-ugnayan sa mga hadlang at nagpapagana sa mga pampasabog. Malapit ng gabi, at napaluhod ang Diyos, nagulat na nabigo siyang turuan ang dragon na mangaso. Hindi siya makapaniwala dito, dahil hindi pa kailanman nabigo ang kanyang pagtuturo noon. Sinabi sa kanya ng dragon na hindi angkop sa akin ang kanyang mga paraan ng pagtuturo at bukod pa rito, wala siyang silbi.
Hindi pa rin sumusuko ang Diyos at sinasabi sa kanya na walang masamang mag-aaral, masamang guro lang. Sinimulan niyang sisihin ang sarili, dahil hindi niya maituro ang dragon at kung paanong hindi pa nangyari ito noon. Ang Diyos ay pumunta sa dragon at tinakpan ang kanyang mga kamay ng itim na usok. Sinusubukan ng dragon na alisin ito, pero sinabi ng Diyos sa kanya na subukan niyang magtipon ng lakas ngayon. May nangyayari habang itinaas ng dragon ang kanyang mga kuko at nawala ang itim na usok. Bumalik ang Diyos at sinabi sa kanya na natutunan na niya ito ngayon. Walang ideya ang dragon kung ano ang kanyang natutunan, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos na mas malakas na siya ngayon kaysa dati at walang estudyanteng nabigo siyang turuan. Pagkatapos ay naglaho ang Diyos na parang bula, nagbabala sa kanya na huwag banggitin ang pangyayaring ito kanino man. Ang dragon ay bumagsak sa lupa, pagod, at nagtataka kung ano ang ginagawa ni Riaiko sa sandaling ito. Nakatulog siya habang nakasandal ang likod sa isang puno at kinabukasan ay nandoon siya upang salubungin siya. Tuwang-tuwa siya na bumalik na siya at nagsimulang umiyak. Sinabi niya sa kanya na hindi na niya siya muling iiwan, at tinanong niya kung may nangyari noong wala siya. Sinabi niya sa kanya na ito ay sinabi niya sa kanya na may isusumbong siya. May isang lungsod malapit, at tanging muog lamang ang nagpo-protekta dito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na dapat niyang kontrolin ang lungsod na ito bago pa ito mapunta sa kamay ng hari ng mga demonyo. Sinubukan niyang tumanggi, pero sumakay siya sa likod nito at sinabing aalis na sila papuntang lungsod kaagad. Naglakbay sila sa buong kagubatan at sa wakas ay malapit na sa lungsod. Masayang tumitingin ang dragon sa kabila, nagtataka kung gaano karaming masasarap na halaman ang kaya niyang kainin, nang bigyan siya ni Riaiko ng kanyang nakakatakot na tingin, na humihiling sa kanya na sakupin agad ang lungsod. Sinabi niya sa kanya na hindi sila maglalaban, at agad naman niya itong tinanggap, sinasabing ang isang dakilang dragon na katulad niya ay hindi dapat gumawa ng mga mababang gawain. Papasok sila sa loob ng lungsod ng walang pag-aalinlangan, at nagtataka ang dragon kung bakit hindi protektado ang lungsod. Gayunpaman, binuksan niya ang kanyang mahiwagang mata at napansin na ito ay talagang isang proteksyon na hadlang sa paligid ng lungsod. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na may isang tao sa lungsod, isang santo ng tubig, na naglagay ng hadlang na ito. Sa sandaling iyon, narinig ng dragon ang isang boses sa kanyang isipan na nag-uutos sa kanyang umalis sa lungsod, at nagtataka siya kung ito ba ang santo na kanyang binabanggit. Sa isip niya, sinasabi niyang gusto lang niyang magpahinga sa lungsod na ito kasama si Riaiko, pero sinasabi sa kanya ng boses na hindi siya naniniwala sa kanya. Sa tingin niya ay nagpapanggap siyang mahina, at nagmamakaawa siya sa kanya na hindi totoo iyon. Binyantaan niya itong umalis, pero pagkatapos ay nagsimulang sumigaw na parang may dumating para bantaan siya. Biglang nakita ng dragon ang mahikang hadlang ng lungsod, at nakita niyang isinasabsob ni Riaiko ang kanyang mga kamay sa tubig. Inilabas niya ang kamay niya mula sa ilog at sinabi sa lalaki na maaari na silang magpatuloy, dahil inalis na niya ang harang. Tinanong niya ito kung ano ang ginawa niya sa santo ng tubig, at ngumiti ito ng inosente, sinasabing tinakat niya ang santo sa pamamagitan ng paghalo ng kaunti ng kanyang mahika sa tubig. Sinabi niya sa kanya kung paano niya eksaktong tinakat ang santo at pinatakas ito para iligtas ang buhay nito. Masamang tumatawa siya habang sinasabing alam niyang hahabulin ng dragon ang lumikha ng hadlang sa halip na sirain ito, kaya ginawa rin niya ang pareho. Pagkatapos noon, masaya silang pumunta sa plaza ng lungsod, at naisip ng dragon sa sarili na dapat siyang humingi ng paumanhin sa santo mamaya. Habang naglalakad sila, kakaibang nakatingin sa kanila ang mga tao, at tinanong niya ito kung dapat ba niyang tapusin ang mga ito. Natakot siya dito at sinabihan siya na huwag makipag-away. Pagkatapos ay sinabi niya na kailangan niyang mag-disguise at hiniling niya sa dalaga na magkunwari kasama niya. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumalon-talon na parang unggoy, at inihayag niya na galing sila sa circus. Ayaw niyang gawin ang kalokohang ito, pero kinumbinsi siya ng dragon na gawin ito. Sinasabing ang pagpapanggap ay mahalagang bahagi ng pagsasanay, samantalang ang totoo ay gusto niyang ipakita sa mga tao dito na hindi siya mapanganib. Naniniwala ang mga taga-nayon sa kanilang ginawa at nagsimulang mag-usap tungkol sa mga pista at palabas. Patuloy na sumasayaw ang dragon habang nag-uusap ang mga tao na hindi naman sila mapanganib dahil pinapasok sila ng santo sa lungsod. Nang umalis ang lahat para gawin ang kanilang trabaho,
Isang malaking lalaki ang lumapit sa kanila at nag-alok na ipakita ang lungsod. Ipinakita niya sa kanila ang estatwa ng isang Diyos at ikinwento ang kasaysayan ng lungsod. Noong matagal ng panahon, ang lungsod na ito ay parang disyerto, ngunit noong panahong iyon dumating sa lugar na ito ang santo ng tubig at binasbasan sila ng tubig, na nagbigay buhay sa lupain. Kaya tuwing taon ay nagdaraos sila ng isang pista upang ipagdiwang ang kanyang pagdating. Sinabi ni Ria Iko sa kanya na ang kanyang dakilang santo ay tumakas lang dahil takot sa kanya, ngunit tinakpan ng dragon ang bibig ni Ria Iko at sinabing nagbibiro lang siya at tinanong siya kung may hotel sa malapit. Pumayag ang lalaki na isakay sila, nang mapagtanto niyang nagsasalita ang dragon, gayunpaman, pinaniwalaan niya lang ang lalaki na ang paggaya sa tao ay bahagi ng circus. Naniniwala sa kanya ang tanga at dinala sila sa isang hotel. Sa loob, sinabi niya kay Ria Iko na maglalakad siya at hiniling niya rito na magpahinga muna. Pagkatapos ay umalis siya upang hanapin ang santo at humingi ng paumanhin. Naglilibot siya at nagtatanong sa mga tao kung nasaan ang santo, pero hanggang ngayon walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Nagtatago pala siya sa isang basong tubig sa isang taberna. Sigurado siya na kung mahahanap siya ng dragon, papatayin siya nito at plano niyang magtago hanggang sa umalis ito sa lungsod. Gayunpaman, nagulat siya nang husto nang dumating ang dragon sa bahay inuman at sabihing natagpuan niya ito. Pero ang ibig niyang sabihin ay sa wakas nakahanap siya ng lugar na makakakuha ng tubig dahil uhaw na uhaw siya sa dami ng ininom. Nakita niya ang lalagyan na naglalaman ng santo, hindi alam na nagtatago siya doon at malapit nang kunin ito. Sa tingin niya ginamit niya ang kanyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan para hanapin siya at papatayin na siya ngayon. Kaya dahan-dahan niyang inilipat ang tasa at pinabagsak ito mula sa mesa at sumigaw siya sa gulat na nahulog ito kahit hindi niya man lang hinawakan. Tumakas siya mula roon at nagtago sa ibang lugar, iniisip na darating ang dragon upang tapusin ang kanyang buhay. Ilang sandali pa, dumating ang dragon sa kinaroroonan niya kung saan siya nagtatago sa isang palanggana ng tubig, ngunit ang totoo ay dumating siya rito dahil siya ay nauuhaw. Gayunpaman, muli niyang iniisip na narito siya para sa kanya at nawala nang makapasok sa loob ng paliguan. Nagpatuloy ito ng ilang sandali, hinahanap niya ang mga lugar na may tubig dahil nauuhaw siya at siya naman ay tumatakas sa tuwing iniisip niyang hinahabol siya nito. Gabi na ngayon at hindi pa rin nakainom ng kahit isang patak ng tubig ang dragon, kaya pumunta siya sa ilog, hindi alintana kung susubukan siyang atakehin ng santo. Sa sandaling iyon, dumating ang isang grupo ng mga bata at nagkagulo sa tuwa nang makita siya. Narinig nila ang tungkol sa nagsasalitang dragon at pumunta rito para makita siyang magsalita. Humarap siya sa kanila at napansin na kasing edad sila ni Rico. Sa sandaling iyon, tumunog ang tiyan niya at tinanong ng isang maliit na batang babae kung gutom siya. Binigyan niya siya ng mansanas at nagsimulang umiyak ang bata sa kanyang matamis na kilos, binuksan ang bibig para kainin ito. Pinanood ito ng santo ng tubig mula sa ilog at nagkamaling akala na kakainin niya ang mga bata. Sa wakas ay lumitaw siya sa harap niya at hamarang sa pagitan, sinasabing hindi na siya tatakas sa pagkakataong ito at hindi niya dapat saktan ang mga bata. Isa sa mga bata ang bumaba ng manggas niya at sinabing inosente ang dragon, at sinabi niya sa bata na totoo iyon. Ipinaliwanag niya na siya ay isang mahirap na vegan dragon at tinanong kung maaari na siyang kumain. Akala ng santo ay siya ang tinutukoy nito at patuloy na hinaharangan ang kanyang daan. Pagkatapos ay pinapaalis niya ang mga bata, at kumakaway sila sa kanya bago umalis. Malungkot siyang nanunood sa kanila, nalulungkot dahil hindi man lang siya nakakain ng mansanas. Sinabi sa kanya ng santo ng tubig na hindi niya siya mabibiktima ng pangangikil, at nagmukha siyang naguguluhan nang gawin niya yon. Sinabi niya sa kanya na wala siyang balak na saktan ang sinuman at gusto lang niyang bumalik sa kanyang hotel. Nakahinga siya ng maluwag at hiniling sa lalaki na sumunod sa kanya. Sa daan, sinabi niya sa dalaga na wala siyang balak na. Nang tawagin niya itong santo, sinubukan itong itanggi, sinasabing isa lamang siyang normal na dalaga. Nang makarating sila sa hotel, gabi na. Nagpasalamat siya sa dalaga sa tulong nito, ngunit sinabi nito sa kanya na huwag saktan ang sinuman, kung hindi ay magrereklamo siya sa santo ng tubig, na parang hindi siya isa. Sinabi niya sa kanya na aayusin niya agad ang hadlang, at tumakbo siya palayo para gawin iyon, nakalimutan ang kanyang pagpapanggap.
Habang paalis siya, ikinukumpara niya na ang kanyang galing sa pag-arte ay kasing pangit lang ng kay Rico. Biglang kumalam ulit ang tiyan niya, at bumalik siya sa hotel para kumain, pero nang pumunta siya sa kwarto niya ay nakita niya si Rico at ang sahig na may nakapalibot na mahika. Tinanong niya ito kung ano ang ginagawa nito, at sinabi nito sa kanya na sumunod siya dito ng buong puso, gaya ng kanyang hiling. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na hindi pa siya nakakarating sa antas ng pagsunod, at nagtataka siya kung ano ang pinagsasabi nito. Binanggit niya na may mga bata sa edad niya sa lungsod na ito, at dapat siyang makipaglaro sa kanila. Agad siyang nagalit, iniisip na pinaparusahan siya ng dragon dahil hindi niya napagbuti ang antas ng pagsunod. Pagkatapos ay binanggit niya ang santo ng tubig, at tinawag niya itong demonyo na kayang manipulahin ang tubig at putik. Tinanong niya kung bakit siya sinasamba ng mga tao bilang diyosa, at sinabi ng dragon na katulad ito ng kung paano niya sinasamba ang dragon bilang isang dakilang masamang dragon. Pagkatapos ay humiga siya sa sahig, sinasabing dapat na silang matulog ngayon. Pinatay nila ang ilaw at natulog, at si Rico sa halip na matulog sa kama ay bumaba at humiga sa kanya. Hiniling niya sa kanya na matulog na, pero sinabi niya sa kanya na hindi siya matutulog dahil mas mataas ang kama, at hindi niya gustong nasa itaas ng kanyang amo. Kinabukasan, nagising ang dragon sa pagkatok ng isang waitress sa pinto para sa agahan. Malaki siyang bumubuka ang bibig, at tumayo na rin si Rico. Biglang bumukas ang pinto ng kanilang kwarto, at pumasok ang santo suot ang kasuotan ng isang katulong. Mabilis na bumangon si Rico at pinako siya sa lupa, sinasabing nagbabanta dahil sa paggambala sa pagtulog ng dragon. Sinabi niya sa kanya na huwag siyang saktan at napilitan siyang pumayag. Tinatanong ni Rico kung ano ang kanyang pinaplano, at sinasabi niya sa kanya na gusto lang niyang magdala ng agahan. Sinubukan niya silang paalisin sa lungsod sa pagsasabing perpekto ang panahon para maglakbay. Itinanggi niya ito, sinasabing nagbibiro lang siya, at isa siyang normal na katulong sa hotel. Hindi makapaniwala ang dragon sa kanyang kaawa-awang pag-arte at nagtataka kung hindi ba napansin ng santo kung gaano karaming tubig ang tumapon mula sa kanya nang atakihin siya ni Rico at kung paano siya lumiit, na parehong hindi posible para sa isang tao. Hinihimok niya silang mabilis na kumain ng kanilang agahan at umalis na sa bayan sa lalong madaling panahon. Ipinakita niya ang binili niya para sa almusal, mga gulay na bulok at tira-tira mula sa basurahan. Nagagalit si Rico dito at itinutulak siya sa lupa, na nagpabagsak sa ilan sa mga plato. Tumakbo ang santo dahil takot, at nagalit ang dragon dahil maaga silang nawalan sa kanya gayong hindi pa siya nakahingi ng tawad dito. Sinabi ni Rico sa kanya kung gaano siya nasaktan nang insultuhan siya ng santo, at sinabi naman niya sa kanya na dapat kumilos ang bawat isa ayon sa kanilang likas na katangian at kapangyarihan. Sinabi niya sa kanya na bilang kanyang disipulo, dapat niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan kapag kinakailangan lamang at hindi para sa walang silbing labanan. Pagkatapos ay itinuro niya ang mga bulok na gulay at sinabi sa kanya na hindi dapat ilabas o sayangin ang galit. Sinabi niya sa kanya na hanggang hindi niya naiintindihan at natututunan ito, gamitin lang niya ang mahika kapag talagang kailangan. Tumingin siya sa ibaba na may kahihiyan, at nagtataka siya kung masyado ba siyang naging mahigpit sa kanya. Humihingi siya ng paumanhin sa kanya at sinasabing hindi siya karapat-dapat maging alagad niya. Pinapawi niya ang kalungkutan nito at sinasabing nagpapasalamat siya na siya ang kanyang disipulo. Pagkatapos ay hinikayat niya ito na mas marami siyang matututunan habang tumatanda. Pagkatapos ay pinaalalahanan niya ito tungkol sa mga bata at sinabihang makipaglaro sa kanila. Sinasabing mahalaga para sa kanya na matutunan ang kaugalian ng mga tao. Mabilis siyang pumayag at tinanggap ito bilang isang misyon, habang sinusubukan niyang sabihin sa kanya na huwag masyadong seryoso sa lahat ng oras. Pagkatapos ay umalis siya habang kumakaway pa at hiniling ng dragon sa kanya na magsaya bago pumunta sa kanyang lihim na misyon na hanapin ang santo ng tubig. Hindi sinasadyang natapakan niya ang isang malaking tubig at lumabas ang mga gintong ilaw mula rito habang binabawi niya ang kanyang mga binti. Pagkatapos ay hinayla siya ng tubig papasok dito, na nagdadala sa loob sa ibang dimensyon. Naramdaman ni Rico na nawala na ang aura ng dragon at paalis na sana para tingnan ito nang makita niya ang mga bata at nagpa siya munang tuparin ang kanyang misyon. Ang mga bata ay lumalapit sa kanya na tinatawag siyang cute na tagasanay ng hayop at nagtatanong kung nasaan ang kanyang cute na dragon.
Ikinainis niya ito at patuloy silang nagtatanong tungkol sa dragon, ginagawang laro kung sino ang unang makakahanap sa dragon. Tinatanong nila siya kung gusto niyang makipaglaro sa kanila at malalim siyang nakalutang sa kanyang iniisip. Nagtataka kung may iba pang dragon bukod sa kanyang dragon na mahina at nakikipaglaro sa mga bata, nagiging desidido siya at nagpa siyang manalo sa larong ito ng mga bata. Samantala, nalulunod ang dragon sa ilog dahil sa paghila pababa ng santo ng tubig. Sinabi niya sa kanya na paprotektahan niya ang lungsod sa pamamagitan ng pagpapalunod sa kanya, kahit pa mangahulugan ito ng pagbubuwis ng kanyang buhay. Sa plaza ng lungsod, naglalaro si Rico kasama ang mga bata nang biglang lumitaw ang isang malaking kulay abong dragon na nakatakot sa lahat sa paligid. Sinasabi nito sa mga tao na maghanda para sa kanilang katapusan, na sinasabing ito ang kanilang parusa dahil hindi sila sumali sa hukbo ng demonyo. Napansin ni Rico ang dragon na ito at naisip niyang ito ang cute na dragon na alagang sinasabi ng mga bata kaya tinawag niya itong maglaro kasama niya. Sinabi ng dragon sa kanya na umalis, pero hinawakan niya ito sa buntot at muling nag-aya maglaro. Nagtataka ito kung ano ang mali sa kanya at nang makita ito ng mga tao, nagsimula silang magtanong kung ito ba ay isang alagang dragon. Ikinainis ito ng dragon at ipinahayag sa lahat na isa itong marangal na nilalang. Pagkatapos ay bumalik ang dragon sa kanya at sinabi na tatanggapin ito ang kanyang hamon. Nagsimula itong i-activate ang kanyang mahika, na nagpapahayag na tuturuan niya ng leksyon ang mga taong ito dahil sa paghamak sa kanya. Nagniningning ang buong katawan nito sa kanyang mahika, ngunit biglang itinaas ito sa kalangitan ni Rico. Nahihiya ito at pinapakiusapan siyang ibaba ito, pero tinanong lang niya kung gusto nitong makipaglaro ng bola sa kanya. Ibinabato niya ito sa lupa at sinasabing hindi ito tumatalbog na bola. Tumataas ito sa ere na galit sa kanya at malawak na binubuksan ang bibig, nangongolekta ng mga shockwave upang wasakin ang buong lungsod na ito. Lahat ay nagsimulang tumakbo palayo sa takot habang malapit na itong magpadala ng atake. Tumitaw si Rico sa harap nito at tinanong kung gusto nitong maglaro sa hangin. Pagkatapos ay hinawakan niya ang buntot nito at pinaikot-ikot, saka itinapon sa lupa. Sa tingin ng dragon, may mali sa kanya dahil patuloy niyang sinasabi na hindi ito matigas. Hinawakan niya ulit ito sa buntot at nagsimulang humingi ng tulong. Nasisiyahan siyang ihagis ito doon at dito na parang volleyball. Samantala, sinusubukan pa rin ng santo ng tubig na palutangin ang aming herbivore dragon, nang maramdaman niya ang mga shockwave na nagmumula sa pagbato ni Rico sa Grey Dragon. Sinusubukan niya ng husto na kontrolin ang kanyang paghinga para mapanatili ang dragon sa kanyang bula at malunod ito, ngunit hindi niya kayang pigilin ang kanyang paghinga at bumitaw dahil sa mga shockwave. Pareho silang nahulog mula sa mataas na kalangitan at sinubukan ng dragon na kumapit sa isang bagay nang lumabas ang itim na sangkap mula sa kanyang mga kuko at naging malaking bola na malambot. Tigtas na lumapag ang dragon dito, at nagbago ito sa hugis ng pato. Tila nagmula ang mahika sa sarili niyang kuko, at habang nagtataka siya tungkol dito, sinugod siya ng santo ng tubig na may malaking alon, sinisisi siya sa pagtatago ng alon para sa paglangoy. Hindi naiintindihan ng dragon ang sinasabi niya at sinubukang lumangoy palayo sa kanyang itim na pato. Ang itim na sangkap ay biglang nagiging lobo at inililipad siya palayo sa tubig. Pinagalitan niya ito dahil sa hindi patas na pakikipaglaban at pinababa siya, at bigla niyang napagtanto na dapat ay may demonyong tubig sa hukbo ng hari ng mga demonyo at napagtantong siya ang demonyong iyon. Nang tanungin niya siya tungkol doon, nagiging emosyonal siya at sinasabing ginawa niya ang lahat para protektahan ang lungsod na ito, ngunit hindi pa rin siya pinapayagan niyang umalis dahil lang sa demonyo siya. Nagtataka ang dragon kung bakit siya nagsasalita ng ganito karami, at sinabi niya rito na tatalyan niya ito rito kahit hindi niya ito kayang talunin. Ginagamit niya ang kanyang mahika sa paglikha ng mga buhawi upang bitagin ang dragon sa isang lugar, na bumubuo ng isang orbit sa paligid nito upang hindi ito makatakas. Nagsimulang mabulunan siya sa tubig, at hiniling niya na magbago ang anyo ng kanyang kuko at iligtas siya. Gayunpaman, nagiging speaker ang kanyang kuko, at naririnig niya ang boses ng Diyos ng pangangaso na nagsasabing hindi siya laging makakaasa sa kanya para sa tulong. Nagmakaawa siya sa kanyang amo na tulungan siya, ngunit sinabi nito sa kanyang kumalma at 2 beses na siyang nakatulong. Sinabi niya sa kanya na ibinigay niya ang itim na nebula na ito para maprotektahan niya ang sarili niya,
ngunit kahit noon ay nabigo siya, kaya't kinailangan niyang makialam. Sinabi niya sa dragon na 2 beses lang niya matutulungan ang mga mag-aaral, at tapos na yon. Malapit na siyang magbigay ng payo, pero inatake niya ito, at hindi niya ito narinig ng maayos. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang lumaki, at naalaala niya na kinain niya ang pangit na bagay na ibinigay ni Leia kanina at tiyak na nawala na ang epekto nito ngayon. Nagsimulang bumagsak ang kulungan sa tubig, at pareho silang natapon mula sa tubig dahil sa lakas ng pagbagsak nito. Pagkagising niya, nagsimula siyang umiyak, sinasabing hindi kayang protektahan ng isang demonyo na katulad niya ang lungsod na ito. Pagkatapos ay nagmamakaawa siya na huwag iligtas ang lungsod, kahit pa mga hulugan ito ng kanyang pagbabalik sa hukbo ng hari ng mga demonyo. Sinabi niya sa kanya na ang pagiging demonyo niya ay walang kinalaman sa kanyang pagnanais na protektahan ang lungsod at tulungan ang mga tao nito. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na maniwala na siya ay isang vegan na dragon. Pinunasan niya ang kanyang luha at tinanggap ang kanyang alok. Pagkatapos ay umalis siya para ayusin ang gulo na kanyang ginawa at biglang huminto. Napansin niya ang isang insekto sa ulo nito, at kinilala ng dragon na ito ay isang demonyong mababa ang antas. Malapit na niyang maalis ito, nang mapagtanto niyang ang harang ng lungsod ay makakapagtaboy sa mga demonyong nasa mababang antas. Biglang may lumabas na itim na aura mula sa kanya, at nang subukan ng dragon na tingnan kung okay lang siya ay tinakpan niya ang kanyang mga tainga. Nakakita siya ng isang bagay na parang bungo na lumulutang sa tabi niya, at bumulong ito sa kanyang tainga kung gusto niyang patuloy na magtago at hiniling sa kanyang ipakita ang tunay niyang sarili. Nagsimula siyang makakita ng mga bangungot mula sa kanyang nakaraan at sinaniban ng bagay na iyon. Siya ay nagiging masama at minamanipula ang lupa at tubig. Ginagawa itong maputik at tinatakpan ang buong plaza ng bayan. Tumayo siya sa dulo ng kanyang mga daliri at ipinahayag na itatapon niya ang sangkatauhan sa desperasyon sa pamamagitan ng paglubog sa kanila sa latian na ito. Sinusubukang lumakad patungo sa kanya ang dragon, tinatanong kung okay lang siya dahil okay lang naman siya ilang sandali lang ang nakalipas. Nagmakaawa siya sa kanya na itigil ito ngunit nahulog siya sa kanyang malabong tubig. Sinabi niya sa kanya na magdadala siya ng kapahamakan sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagwasak sa lungsod na ito, at nagtataka ang dragon kung ano ang nangyari para magkaroon ng biglang pagbabago sa kanya. Ipinadala niya ang alon ng maputik na tubig para lunurin ang mga nakatayong tao sa malapit, ngunit sa halip na matakot, nagsimula silang magpalakpakan at sumayaw sa paligid. Nagsimula silang humanga sa putik dahil ito ay isang mahusay na matabang kaluluwa at iniisip na talagang tinutulungan sila nito. Siya at ang dragon ay nakatingin sa mga tao na parang nawala na sa katinoan. Sinimulan nilang laruin ito na parang nyebe, sumasayaw-sayaw, naglalabanan sa putik, at iba pa. Lalo lang siyang nagagalit sa kanilang kalmadong pag-uugali, at mas marami pang tubig ang kanyang pinagsama-sama sa isang malaking bola at malapit ng ihagis para tapusin silang lahat. Ngunit nararamdaman ni Rico na papalapit ang sitwasyon upang tumulong sa pamamagitan ng pagpasok sa pagitan, pagpasa nito sa gitna, pagpasa nito sa gitna, at pagbasag nito. Tumatalsik ang putik sa lahat ng dako at nagsimulang magsaya ang mga tao sa pagsasayaw sa putikan na dulot ng ulan. Lumuluhod siya sa harap ng dragon at inaalok ang kanyang serbisyo. Inalis ng dragon ang putik sa mukha niya at tinanong siya kung napagtanto niya ang ginawa niya. Tila wala siyang kaalam-alam na siya ang nagligtas sa lahat noong sandaling iyon. Iniulat niya sa dragon na gaya ng iniutos nito, nakipaglaro siya sa mga bata ng taguan gamit ang isang kulay abong alagang dragon at dumating dito kaagad nang marinig niya ang pagtawag nito sa kanyang pangalan. Sinabi niya sa kanya na maganda ang ginawa niya at sinimulang hanapin ang santo, na nakaupo sa gitna ng kanyang paliguan ng putik at umiiyak. Hinihiling ng dragon sa santo na sabihin sa kanila kung ano ang nagpapahirap sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang luha at sinabi sa kanila na ilang siglo na ang nakalipas nang sumali siya sa hukbo ng hari ng mga demonyo, lahat ng mga dragon at demonyo sa hukbo ay nagbiro sa kanya, tinatawag siyang mahina. Umalis siya sa hukbo at nakita ang isang grupo ng mga taong naglalakad sa buong desyertong isla na uhaw, naghahanap ng tubig. Sa una, akala niya kung mapapatay niya ang mga taong ito, tatanggapin siya ng iba pang demonyo at haharap sa mga tao. Tinanong niya kung paano nila nagawang sakupin ang kanyang lupain at nagpalabas ng malaking alon ng tubig upang lumunod sa kanila.
Pero sa halip na matakot, nagsimula silang magdiwang dahil nakahanap sila ng tubig. Kaya, nagpasya siya na palulubugin niya sila sa putik sa susunod. Pero muling nagalak ang mga taga-nayon dahil mayroon na silang matabang lupa para magtanim. Lumuhad sila sa harap niya at nagpasalamat sa pagbibigay niya sa kanila ng pag-asa. Tinawag nila siyang santo at tinanong kung maaari silang manirahan sa kanyang mga lupain. Mula noon, nagsimulang manirahan dito ang mga tao at ginawa ang lungsod na ito, nagtayo ng estatwa bilang parangal sa kanya. Nagsimula siyang umiyak na siya ay isang demonyo, pero hindi niya nagawa ng maayos kahit ang trabahong iyon. Nakikiramay ang dragon sa kanya, naiintindihan kung paano siya siguro nahati sa pagitan ng kanyang dalawang pagkakakilanlan. Napansin niya na hindi masama ang likas na pagkatao nito kaya't muli itong magiging palakaibigan. Sa sandaling iyon, may isang maliit na batang babae na nagmula sa likod at itinuro ang daliri sa kanya, nagtatanong kung bakit siya lumaki mula nang huli silang magkita. Nakita niya ang santo na umiiyak at lumapit sa kanya. Sinabi niya sa kanya na huwag malungkot dahil muli niyang dinala ang matabang lupa sa mga tao. Sa pagkarinig nito, labis na natuwa ang santo at nakita niyang umalis ang batang babae upang makipaglaro sa ibang mga bata. Pagkatapos ay muli siyang umiyak, sa pag-aakalang pinagtatawanan siya ng mga tao at malamang na sarkastiko ang mga ito. Lumapit si Rico sa kanya at hiniling na dahil natanto niya ito, ibigay na niya ngayon ang lungsod sa dragon. Bumantong hininga siya at hiniling sa santo na huwag pansinin ang sinabi niya kanina. Binibigyan niya ito ng payo na hindi mahalaga kung sino siya noon, at ang mahalaga ay kung sino ang gusto niyang maging. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinahaplos ang ulo nito at tinatanong kung gusto nitong iligtas ang lungsod o sirain ito kung mayroon siyang pagpipilian. Nagseselos si Rico dahil binibigyan niya ng pansin, at sinabi niya sa kanya na mas gusto pa niyang iligtas ang lungsod. Ang demonyo ng bungo na sumapi sa kanya ay tinatawag siyang walang silbi at nagtataka kung dapat na lang sumapi sa dragon. Biglang naramdaman ng dragon na may pumapasok sa kanyang katawan at nagsimulang makarinig ng mga ingay sa loob ng kanyang ulo. Sinasabi sa kanya ng boses na tigilan ang pagpapanggap at palabasin ang kadiliman sa loob niya. Tumingon siya at nakita ang isang bata na naglalaro, ginagaya ang isang kontrabida, at naisip na ang boses ay sa isa sa mga bata. Nagsimulang maglaro ang mga bata at mapanuyang pinanood sila ni Rico. Sa tingin ng dragon, siguro nagkakaroon lang siya ng naririnig dahil sa katandaan at stress. Sinabi ni Rico sa kanya na sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit gusto niyang makipaglaro siya sa mga bata, sinasabing gusto niyang matuto siya ng mag-isa tungkol sa mga tao sa bayang ito at tinawag ang lungsod na ito na hindi angkop para sa dragon. Masaya siya na sa ngayon ay hindi siya pipilitin itong sakupin ang lungsod na ito. Sinabi niya sa kanila na dapat silang umalis sa lalong madaling panahon, at sa kauna-unahang pagkakataon ay parang gusto niyang manatili, ngunit napakarami na nilang naging problema, at parang hindi na kailangan ng santo ang kanyang payo. Sinabi niya kay Rico na aalis sila sa lungsod na ito kaagad, at nagsimula silang maglakad palabas ng lungsod. Habang paalis sila, lumapit sa kanila ang santo at hiniling na manatili sila sa lungsod hanggang matapos ang kapistahan. Sinasabi niya na matutuwa ang mga bata kung mananatili sila. Nakiusap siya sa kanila na manatili, dahil hindi niya gustong malungkot ang mga tao sa lungsod na ito. Malapit nang tumanggi ng bastos si Rico, pero mabilis niyang tinakpan ang bibig nito at sinabihang mananatili sila. Nang marinig ito, nasabik ang santo, nagpaalam sa kanila at umalis. Samantala, gumagalaw ang demonyo ng bungo sa loob ng katawan ng dragon, hinahanap ang kanyang panloob na kadiliman. Namangha siya na nakahanap pa siya ng anuman hanggang ngayon, ngunit tiwala siyang makakahanap siya ng kahit ano sa lalong madaling panahon dahil hindi sila aalis ng lungsod. Sa ibang bahagi ng lungsod, ang kulay abong dragon ay nagkakaroon ng krisis sa pagkakakilanlan, na gustong maging mabangis na dragon, ngunit mas gusto pa niyang maging alagang dragon kung ito ang magiging dahilan para hindi siya saktan ng husto ni Rico sa ngalan ng paglalaro. Samantala, si Leah ay pinapasan ang blonde drag ng malaking bato sa ngalan ng pagsasanay, habang siya ay nakatayo sa ibabaw nito. Bigla siyang nagsabi sa kanya na tumigil nang makita niyang may mga taong nagmamasid sa notice board ng bayan. Sinabi niya sa kanya na tumigil at sumunod sa kanya, habang siya ay pupunta upang tingnan. Nakita niya ang ulat tungkol sa isang dragon sa kalapit na lungsod,
at nagsimulang sumigaw ang Blondie na ito ang masamang dragon na sinabi niya sa kanya. Tinitingnan niya ng maingat ang guhit ng dragon at iniisip na iba ito sa dragon na nakita niya. Umalis siya, sinasabi sa Blondie na maging mas mapagmasid. Naging depensibo siya at sinubukang makipagtalo sa kanya, pero sinabi nitong tumahimik at maging makatuwiran, sinasabing dapat muna siyang mag-focus sa kanyang pagsasanay. Inutusan niya itong hilahin ang malaking bato sa buong lungsod at kung hindi, walang pagkain para sa kanya sa gabing iyon. Samantala, sa pista, masaya ang lahat habang sina Rico at ang dragon ay gumagalaw na parang mga zombie. Malakas na tumutunog ang tiyan niya kapag nakakakita siya ng masasarap na pagkain, at sinabi ng dragon sa kanya na kumain o bumili ng kahit anong gusto niya. Agad siyang umalis, at nagsimula na ring kumulo ang tiyan niya. Nagtataka siya kung magiging kakaiba kung pipila siya kasama ang mga tao para makakuha ng pagkain. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang kulungan para sa mga tupa at masaya silang kumakain ng dayami. Sabik siyang pumunta doon para kumain ng damo, pero naubos na ng mga tupa ang lahat, at umiiyak siya sa pagkatalo. Sa sandaling iyon, dumating ang isang bata mula kanina na may dalang damo at nagtanong kung aksidente siyang nakulong dito. Tinitingnan niya nang may pinanabik ang damo at ibinigay ito sa kanya ng bata. Masaya siyang nagsimulang kumain ng damo at mga tangke na narinig ng mga bata na kamangha-mangha. Habang mapayapang kumakain, dumating si Rico kaya tumigil siya sa pagkain. Nakita niyang hinahaplos ng bata ang dragon, at natakot siya na masira ang kanyang imahe. Kaya nagkunwari siyang tupa at gumawa ng tunog ng gulo. Naniniwala siya na nagkamali siya sa pagkakilala sa isang tupa bilang dragon at umalis. Pagkaalis niya, nagtataka siya kung sinasabi lang ba niya ang mga bagay na iyon para kumbansihin ang sarili. Gayunpaman, naputol ang kanyang pag-iisip nang magsimulang magsipagtapon ang mga tupa sa dragon. Inagaw nila ang natitirang damo mula sa kanya at kinain ito. Nais ng dragon na sa kanya lang ang lahat ng damo. Ang demonyo sa loob ng kanyang bungo ay nasasabik sa kanyang mga pagnanasa dahil magagamit na niya ito upang manipulahin siya. Nagsimulang lumitaw ang isang madilim na aura sa paligid niya, at hiniling ng bungo sa kanya na maranasan ang kadiliman sa loob niya. Sinasabi nito sa kanya na ilabas ang kanyang pinakamadilim na pagnanasa at alalahanin ang pinakamadilim na gawa na nagawa niya hanggang ngayon. Naalala ng dragon ang ginawa niya libu-libong taon na ang nakalipas, nang makahanap siya ng puno ng prutas na mukhang napakasarap. Akala ng bungo ay may ginawa siyang tunay na masama, pero ang ginawa lang niya ay pinulot lahat ng prutas para sa sarili niya. Nakatitig sa kanya ang bungo sa pagkabigla, habang ngayon ay lalaban siya sa mga tupa para makuha muli ang kanyang damo. Hindi makapaniwala ang bungo na kahit dinala na niya ang kanyang madilim na bahagi, talagang natatalo pa rin siya ng husto sa isang grupo ng mga tupa. Ang dragon ay bumagsak sa lupa, pagod matapos matalo, at humingi ng paumanhin ang maliit na batang babae dahil hindi niya binigyan ng sapat na damo. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng ideya na dapat din nilang imbitahan ang kulay abong dragon at magkaroon ng party sa damuhan. Natatakot siya na may isa pang dragon at natatakot para sa kanyang buhay. Kinabukasan, dinala ng batang lalaki ang dragon para makita ang kulay abong dragon na pinaglaruan ni Rieko, at mula noon ay nagbubulong-bulong ng kakaibang bagay ang kulay abong dragon. Sa totoo lang, nagdadalawang isip ito kung magiging masama na talagang ayon sa kanyang kalikasan o magiging parang alagang dragon, para hindi tiisin ni Rieko ang kanyang pagiging walang kwenta sa ngalan ng paglalaro. Sinabi ng dragon sa maliit na dragon na ang kulay abong dragon ay bahagi talaga ng kanyang grupo sa circus, at pagkatapos ay hiniling niya itong umalis, sinasabing may kailangan siyang pag-usapan dito. Habang paalis siya, kumaway ang dragon bilang pamamaalam, humihiling sa kanya na makauwi ng ligtas. Pagkatapos nito, pumunta siya sa kulay abong dragon at nagtanong tungkol sa pakikipagtagpo nito kay Rieko. Sinabi niya na kung magkakamali siya, papagalitin niya ito. Gayunpaman, kapag nagsimula itong lumapit sa kanya, nagpapanik siya. Ang kulay abong dragon ay nagtatanong kung kilala niya siya at pagkatapos ay niyakap siya, nagtatanong kung gusto niyang maglaro. Niyakap siya pabalik ng dragon at pumayag na makipaglaro sa kanya. Gayunpaman, habang ginagawa ito, hindi sinasadyang nailipat niya ang demonyo ng bungo pabalik sa kulay abong dragon, at pagkapasok nito sa katawan, nakita nitong naamo na ang mga kaluluwa ng kulay abong dragon.
Pinapagalitan niya ito dahil hinayaan niyang manipulahin ng isang tao ang kanyang isipan. Pagkatapos ay muli nitong pinapalabas ang kadiliman sa loob ng kulay abong dragon, at nagising ito ng biglaan, ang mga mata ay bumalik sa kulay pula. Muling bumalot ng itim na aura ang kanyang katawan at tumaas siya, ipinapahayag na siya ang pinuno ng kalangitan. Napansin ng dragon ang pagbabago nito. Habang nakikita niya itong naghahanda para sa isang malaking pag-atake, kinokolekta nito ang mga shockwave sa kanyang bibig upang sumabog. Humihingi siya ng tulong kay Rieko at sa loob ng ilang segundo ay lumitaw ito, sinisipa ang kulay abong dragon sa lupa. Humihingi siya ng paumanhin sa dragon dahil 3 segundo lang siyang dumating, at tumayo ang kulay abong dragon na handang muling umatake. Napagtanto ng demonyong bungo sa loob na si Rieko ang pinakamalakas dito sa buong bayan, at ang kapangyarihan niya ay hindi nagmula sa dragon, kundi sa kanya mismo. Ang demonyo ng bungo ay nagpaplano na angkinan siya, sa pamamagitan ng pag-udyok sa kanya na atakehin ang kulay abong dragon ng sapat na katagalan upang makipag-ugnayan at makuha ang kanyang katawan. Naghahanda itong atakehin si Rieko ng buong lakas at sinuntok ang lupa kung saan siya nakatayo, ngunit madali siyang lumundag palayo. Paulit-ulit na sinisikap ng kulay abong dragon na atakehin siya, ngunit lahat ng ito ay nilalabanan niya. Pagkatapos ay hinawakan niya ito sa buntot at pinaikot-ikot, saka itinapon sa lupa. Pero sapat na mahaba ang contact na yun para makapasok ang demonyo ng bungo sa kanyang katawan. Pumunta ang dragon para tingnan si Kay, hindi namamalayan na sinasaniban na siya. Ang demonyo ng bungo sa loob ng kanyang katawan ay humihiling na ipakita niya ang kanyang madilim na bahagi, ngunit naglabas siya ng malaking halaga ng asul na aura mula sa kanyang katawan at hindi na siya mahawakan ng demonyo ng bungo ngayon. Pagkatapos ay sinimulan niyang sipsipin ang demonyo papunta sa kanyang kaluluwa at nagtataka ito kung bakit napakalakas ng kadiliman sa kanyang puso na nilalamon nito ang lahat ng iba pa. Ang kadiliman sa kanyang puso ay dahil nakita niya ang kanyang ama na si Buddy sa malupit na paraan noong siya ay napakaliit pa. May nangyayari sa kanyang katawan at lumapit sa kanya ang dragon, nagtatanong kung okay lang siya. Nagsisigaw siya sa sakit habang lumalabas sa kanya ang kadiliman at ang itim na aura ng demonyo. Nagsisimula itong kumalat at dahan-daang nilalamon ang buong lugar. Si Leia, na nakasaksi nito mula sa malayo, ay lumapit sa lungsod sa lalong madaling panahon. Bumangon ang dragon mula sa lupa at nagtanong kung ano ang nangyari, sinasabing muntik na siyang mapatay nito. Pero wala siya doon at napansin niya ang pinsalang ginawa niya. Tumitaw sa harap niya ang santo ng tubig at tinanong kung ano ang nangyayari. Biglang hinayla ng kapangyarihan ni Rieko ang dragon pataas sa hangin, ngunit dumating si Leia sa tamang oras at nasalo siya. Tinanong siya ng dragon kung ano ang nangyayari kay Rieko at sinabi niya sa dragon na nagiging ganap na demonyo na siya. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang napakalakas na kapangyarihan ng demonyo sa loob niya, ngunit nanatili itong nakasara dahil sa kanyang mabuting kalikasan. Gayunpaman, nagising na ng demonyong bungo ang lahat ng kanyang enerhiya ng demonyo at unti-unting kinokontrol siya ng kanyang kapangyarihan. Idinagdag din ni Leia na si Rieko ay kikilos na lamang batay sa pangunahing likas na pagiging hayop at nagresulta ito sa pagdeklara niyang kukunin ang buhay ng santo dahil sa pagrespeto sa dragon. Ang santo ay nagmamakaawa sa dragon at kay Leia para sa kanilang tulong at iniligtas siya mula kay Rieko. Nagsimulang magtipon ang mga tao, nagtataka kung ano ang nangyayari. Nagpadala si Rieko ng malaking bato sa kanilang direksyon at nagmadaling iligtas ni Leia ang mga taong ito. Pumapasok siya sa pagitan at pinutol ang malaking bato, na nagligtas sa kanila. Inutusan niya silang umalis kaagad at pumayag ang mga lalaki sa pag-aakalang ililigtas sila ng kanilang santo, ngunit abala siya sa pagtatago sa takot. Sa tingin ng dragon, baka si Leia lang ang makapagligtas sa kanila, pero tumanggi siyang tumakas dahil sinabi niyang ganoon din ang ginagawa nilang lahat. Sinusundan siya ng dragon kasama ang mga santo sa buntot nito, literal na literal, at tinatanong si Leia kung bakit siya tumatakbo. Sinabi niya sa kanya na walang paraan na malabanan niya si Rieko at magandang pagkakataon ito para mapupuksa siya ng dragon. Nalilito ang dragon dahil bagaman totoo na hindi niya talaga gustong iwanan siya. Nagsimula siyang tumakbo palayo, iniisip na hindi naman siya kailangan ni Rieko, pero huminto ang dragon sa gitna at tinitigan si Rieko, hindi niya basta-basta maiwan ito at umalis.
Ang santo ng tubig ay nagmamakaawa sa kanya na tumakbo habang kaya pa niyang tumanggi at naaalala ang kanyang dedikasyon sa kanya. Nagsimula siyang maglakad patungo sa kanya habang nagtatapo ng malaking pagsabog patungo sa kanya. Akala ng dragon sa loob ng 5,000 taon ay sarili lang niya ang kanyang pinrotektahan, pero sa pagkakataong ito, hindi na siya tatakbo. Tinamaan siya ng pagsabog at bumagsak sa lupa habang iniisip kung paano niya hindi nailigtas si Reiko. Pagkaraan ng ilang sandali, itinapon ni Leia ang isang espada sa tabi niya sa lupa, na humihiling sa kanyang bumangon. Bumangon siya at sinimulang pakiramdaman ang kanyang katawan upang tingnan kung patay na siya. Sinabi ni Leia sa kanya na hindi pa siya at itinuro si Reiko na nasa ere pa rin. Sinabi ni Sheb sa kanya na lalo pang lumalakas ang likas na hilig ni Reiko na pumatay. Nang marinig ito ng santo ng tubig, naglaho siya sa isang basang tubig. Tinanong ng dragon kung ang tanging solusyon nila ay ang tumakbo, pero sinabi ni Leia sa kanya na hindi, dahil sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan niya ito sa buntot at ginamit bilang pamalo para ipagtanggol ang sarili sa mga atake ni Reiko. Nagpatuloy ito ng matagal, ang dragon ay natalo ng husto at bumagsak sa lupa na pagod. Sinabi ni Leia sa kanya na kahit nagbago na si Reiko, iniisip pa rin ito na siya ay isang malaking masamang dragon, kaya walang epekto ang mga atake nito sa kanya. Sinabi ng dragon sa kanya na huwag siyang gamitin bilang panangga kahit noon at humanap ng paraan para gisingin si Reiko. Sinabi niya sa kanya na may bago siyang plano at ipinaliwanag na may natitira pa ring sangkatauhan sa puso ni Reiko dahil sa kanya, kaya siya na lang ang makakabasag sa hadlang at makakagising sa kanya. Pagkatapos ay pinilipit niya siya sa buntot at itinapon kay Reiko. Habang malapit na siyang muling sumalakay, dumaan ang dragon sa kanyang Arctic at sinubukang abutin siya ngunit bumagsak sa lupa na puno ng ngipin. Nahuli siya ni Guy Saint na may bula ng tubig at sinabi ni Leia na may depekto sa plano. Pinagalitan siya ng dragon dahil sa pagpapadala sa kanya sa kamatayan, ngunit hindi siya nagpatinag at sinabing kahit walang epekto ang kanyang mga atake sa dragon, dahil sa kasalukuyang laki nito ay itatapon siya ng hangin sa paligid niya. Sinabi niya na dapat na silang umasa sa santo upang isakripisyo ang sarili niya para mailigtas nila ang lungsod at ang kanilang sarili. Nagsimulang umiyak ang santo na parang sanggol na ayaw mamatay. Biglang sumigaw palalo si Reiko at nakita ni Leia na nagsisimula na ang kanyang masamang pagbabagong anyo bilang dragon. Hindi makita ng dragon ang sarili niya sa ganitong kalagayan at tinanong niya si Leia kung gagana ang plano kung babalik siya sa orihinal niyang laki. Sinabi niya na magiging maayos at sinabi niya sa kanya na kailangan niya ng oras para maghanda. Hanggang sa panahong iyon ay hiniling niya sa kanya na pigilan si Reiko. Tinawag niya ang kanyang kabayo sa pamamagitan ng sipol at sinabi ng dragon na gagawin nito ang lahat ng makakaya upang maantala si Reiko. Pagkatapos ay humarap siya sa santo at hiniling sa kanya na gamitin ang kanyang mahika upang alisin ang pampabatang potion mula sa kanya, upang siya ay muling lumaki sa orihinal na laki lamang. Nakita ito ni Reiko at naisip niyang sinasaktan ng santo ang dragon, nagalit siya ng husto at nilusob niya ito. Sumingit si Leia sa pagitan at pinigilan siya gamit ang kanyang espada, umatras si Reiko at muling sumugod. Nangyari ito ng ilang sandali at bumalik ang dragon sa orihinal nitong laki. Hinihiling niya kay Leia na ay lapit si Reiko sa kulay abong dragon. Dahan-dahan niyang nilalapit si Reiko, nakikipag-usap sa kanya para maabala ito. Habang nagpapatuloy ang kanilang laban, tumalon si Reiko sa ere na lumilikha ng malaking pagsabog at naghahanda si Leia na sumagot sa abot ng kanyang makakaya. Naghahanda ang dragon na ilunsad ang sarili gamit ang pakpak ng Grey Dragon bilang tirador. Lumilipad siya patungo sa kanya at ginagamit ang kanyang mga kuko upang pabilisin ang mahika. Binasag ng dragon ang kanyang hadlang at niyakap siya, humihiling na gumising siya. Biglang naalala ni Reiko ang kanyang nakaraan, siya at ang kanyang ama ay pinagtabuyan at tinrato ng masama ng mga taga-nayon dahil sila ay kalahating demonyo. Pinatahan siya ng kanyang ama, hiniling sa kanyang maging malakas, at isang araw makikilala niya ang isang taong mabait sa kanya kahit kalahating demonyo siya. Pagkalipas ng ilang sandali, nagising si Reiko at nakita ang dragon na nakatingin sa kanya, nag-aalala. Agad siyang nagiging masaya nang makita siya at sinabi niya sa kanya na marami siyang pinsalang nagawa sa lungsod at kailangan niyang sumama sa kanya upang humingi ng paumanhin sa lahat. Masaya siyang pumayag at sumama sa kanyang napakalaking masamang dragon.